Nagsasagawa ng pagsasaayos ang Meralco sa mga salasalabat na kable sa Maynila. May paalala naman ang kumpanya sa mga magkakabit ng kanilang campaign para paraphernalia sa mga kable ng mga kuryente. Si Joshua Garcia sa report. Kasunod ng ilang insidente kamakailan ng pagbagsak ng mga poste ng kuryente dahil sa mabibigat na kable na mula sa mga telephone at cable companies, patuloy ang kampanya ng Meralco katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa pagsasaayos ng mga pasilidad nito para rin sa pagsusulong ng pampublikong kaligtasan. Kaugnay nito, nagsagawa ang nasabing electric company kasama ang Manila LGU ng kanilang anti-dangling and illegal wire attachments operation sa Ermita, Manila, kung saan kasabay ng mga isinagawang survey, pag-aayos ng mga nakalundo ng mga kable ay pinagpuputol nito ang mga illegal na kableng nakakabit sa kanilang mga poste. Ayon kay Joel Zaldarriaga, spokesperson, vice president at head of corporate communications ng Meralco, kaligtasan ng publiko ang pangunahin nilang prioridad sa nasabing operasyon, kasabay ng pakiusap nito sa mga kumpanya ng telco at cable na makipag-ugnayan sa kanila at dumaan sa tamang proseso para sa pagkakabit ng mga kable sa mga poste ng kuryente. Many of these companies providing ICT services, naglagay sila ng mga linya, yung mga facilities nila without securing our permission or without securing the permission of the barangay. Tuloy-tuloy lang sila nagsampay. So, yun ang resulta. So, anong ginagawa namin? Kino-correct namin ngayon yan. Dagdag pa ni Zaldarriaga, iniiwasan nila na makompromiso ang kanilang mga pasilidad dahil ang kaligtasan ng publiko ang maaaring maapektuhan nito. The worst case scenario that can occur or happen is that our facilities may be damaged and as a consequence may affect public safety. Yun ang iniiwasan natin. Kaya agresibo tong kampanya namin. Tuloy-tuloy kami. Hindi kami talaga titigil. Hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa kabuuan ng aming prangkisa na sakop namin. Samantala, kinumpirma ng electric company na sila ay handa at naka-alerto 24/7 sa paparating na barangay at sangguniang kabataan 2023 elections, kung saan natapos na nitong inspeksyonin ang nasa 3,000 polling at canvassing centers, kabilang na ang mga pampublikong paaralan at mga barangay hall na kanilang sakop. Gayon din ay nakaanda na ang kanilang 300 genset at 800 floodlights na maaaring magamit ng kanilang mga tauhan sakali magkaproblema sa serbisyo sa kuryente. Kasabay nito ay ang paalala sa mga mangangampanya na mahigpit na pagbabawal sa pagkakabit o pagsasabit ng kahit na anong campaign paraphernalia sa mga kable ng kuryente para na rin sa kaligtasan ng publiko. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.